Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Ann Baldorado and you are watching from It's Ann TV na, Magayon. And for today's video, pabalik na naman kami sa hindi ko pagsasawaan na isla dito sa Camarines Norte, which is ang Calaguas Island. Pero this time, ang mga kasama ko ay ang aking mga kaibigan sa trabaho. Hindi nga namin inaasahan na matutuloy itong lakad na to. Akala ko drawing lang kasi gano'n naman kami eh. Puro plano pero hindi natutuloy. Nakaka-relate ba kayo? Buti na lang tamang tao yung inassign namin para mag-arrange ng itinerary ng lakad namin. Kaya natuloy. Hindi nga lang kami kompleto pero sa susunod siguro makukompleto na kami. Ewan ko ba pero itong Calaguas Island sobrang espesyal para sa akin na tipong hindi mo talaga aayawan kahit ilang beses ko nang nabalikan. Actually, hindi ito yung first time. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung pang-apat na beses na pumunta ako. And last year, kasama ko dito yung asawa ko, si Richard. Ngayon lang, first time ko lang ngayon na pupunta sa Calaguas Island na ang mga kasama ko ay ang mga kaibigan ko. Malapit na malapit sa akin ang Calaguas Island kasi alam nyo naman, dito kami nagsimula ng aking asawa. May 1, 11 years ago today, nung first time kong makita si Richard. Diba? Actually, hindi ko siya first time. Kabatch ko si Richard when I was younger and dito lang kami pinagtagpo ulit. And funny thing is that nung first time naming magkita, on the way kami sa Calaguas Island, nakita ko na siya and I immediately realized na etong taong to, eto si Richard, yung lalaking crush ko when I was a child, when I was younger. And kasama ko ngayon sa very boat na sinakyan ko nung nagkita kami. And ayun na nga, syempre sanay tayo sa, public communication. Kasi nung time na yun, kung hindi ako nagkakamali, nagwo-work ako as a community health nurse sa Kapalonga. And doon talagang na-train kami sa communication skills, especially sa public, impromptu communication, ganun. So, in short, ako yung una nag-approach kay Chad. Kasama ko nun yung mga kapatid ko eh. Nakisabay lang kami sa outing ng mga accountant ng buong Camarines Norte, if I am not mistaken. And supposedly, mom ko yung kasama, pero at that time, mom was busy. So, ako na lang ang nakasama plus yung mga kapatid ko nakisakay sa bangka nila and nag-tent na lang kami. And so, ayun na nga, when we came sa Calaguas, I approached them first. Actually, si Chad has a twin brother, si Raymond. And nilapitan ko sila, niyaya ko sila na jamingan kami na mag-inom since kami lang naman magkakapatid yung mag-iinom nung time na yun. And actually, nasnab nga ako nung dalawa eh. Pati nito ni Richard, inisnab ako. And bumalik ako dun sa mga kapatid ko na walang assurance kung susunod sila or makikijamming sila. Pero at least, diba, niyaya ko sila. Tsaka knowing kasi nakabatch ko talaga silang dalawa sa Daet Elementary School that time. After a few minutes, dumating si Richard and ginamingan kami. Naaalala ko pa na una siyang tumabi dun sa kapatid ko, kay Golem. Tapos yun, tahimik lang siya. Actually, ang kinakausap niya nga yung mga kapatid ko, hindi naman ako. And never kaming nag-usap na kaming dalawa lang. As in, talagang we were talking as a group, hindi as an individual, ganun. Tapos, buong araw, gabi, nag-iirinuman kami. Tapos, nung gabi na, naligo na kami nun eh. Nagbanlaw na kami kasi we were preparing to sleep nung nagkayayaan na mag-swimming pa kami. So yeah, nagpunta kami dun sa beach. Ako, hindi naman ako marunong maglangoy. Plus, nagpapanik ako kapag pakiramdam ko uneven yung surface kasi baka malunod ako. So, in short, nandun lang ako nakaupo sa raft. Nandun lang yung sa parang palapa ng bangka kung hindi ako nagkakamali. Nakaupo lang ako, ino-observe ko lang yung mga kapatid ko, nagkikwerentuhan, ganun. Nang
tinulak ako nito ni Richard sa tubig and I almost drowned to death kasi hindi nga ako marunong maglangoy plus nauuna yung panic moments ko. So ayun yung second ekis para sa akin kay Richard. Kasi number 1, inisnab niya ako. Number 2, tinulak niya ako dun sa bangka. Very hindi gentleman. Kaya sabi ko, ay ano ba naman tong lalaking to, hindi naman gentleman, ganun. Hindi naman kami ganun ka-close para itulak niya ako ng ganun. Few minutes ago, nung bago kami sumakay sa bangka, parang heartbroken kasi talaga ako noon. Kasi meron ako nung parang naging boyfriend ko siya. Pero nag-break kami within 24 hours kasi meron pala siyang girlfriend and just before man lang mag 24 hours nalaman ng girlfriend na nasa Manila na in a relationship kaming dalawa nung guy, tapos chinatagad ako. So ayun, to cut the long story short, I was really heartbroken kasi alam mo yon, parang you are preserving yourself to someone, tapos ako kasi mahirap akong magtiwala agad-agad sa boy kasi ang dami kong heartaches when it comes sa boy, sa relationship. So as much as possible ayoko sanang commitment, relationship, ganun. Tapos first time ko nga magtiwala ulit after many years, tapos ganun pa, na-scam pa ako. Buti na lang 'di ba hindi pinatagal ni Lord yung ganun. So it was not kumbaga sobrang sakit when we broke up. Actually, hindi naman siya naging official Anyway, so ayun na nga yung story. Papunta kami ng Calagos Island. I was heartbroken. Nagmumuni-muni ako, nagninilay-lilay ako. I was talking with God through myself na parang sinasabi ko sa kanya na parang ako na ata yung, kumbaga, ako na yung, I can't remember the term. Parang ako na yung karma noon ni mama tsaka ni papa, na parang hindi ako nagkakaroon ng maayos na relationship dahil sila nga hindi nagkaroon ng maayos na relationship. And ganon. So parang nire-ready ko na yung sarili ko, natatanda akong dalaga na mag-aalaga ng 12 aso at pusa. Tas parang nire-ready ko na yung sarili ko, na parang pinapangako ko na sa sarili ko na hindi na ako aasa na magkakaroon ako ng boyfriend or asawa man lang or whatever. Ready na ako. Sabi ko pa nun sa sarili ko na pagpunta ko ng Calaguas, once umalis ako, ready na ulit ako na parang i-let go ko na lahat ng memories ko, lahat ng emotions ko, lahat ng feelings ko. I-ready ko na yung sarili ko, natatanda akong dalaga. And hindi ko naman inaakala na aalis ako na magkakaroon pala ako ng jowa. At si Richard na nga yun. Actually, hindi naman talaga kami naging mag-boyfriend nung time na yun. Parang to reminisce what happened. Ang inano na lang namin, kumbaga ang sineselebrate na lang namin na anniversary is every May 1, kahit na hindi kami eksaktong May 1. Kasi after naman naming kumbaga nung araw na nag-jamming kami, hindi pa naman kami, yung parang hindi nga kami naging magkausap, naging magkaibigan na muna kami for several months until naging kami na nga, ganun. So, tsaka nung time na yun nga, sobrang ekis nga si Richard kasi nakadalawang ekis agad siya sa akin. Plus man hater pa nga ako nung time na yun. So, hindi ko pa kinoconsider yung sarili ko na magugustuhan ko siya, and hindi pa ako willing mag-entertain talaga nung time na yun. Pero yung friendship, talagang naging open ako sa kanya regarding dun sa pinagdaraanan ko nung time na yun. Kasi nga na-scam ako ng, mga scammer talaga. Tapos after nung tinulak niya ako nun sa bangka, di bumalik na ako nun. Parang bumalik na ako doon sa may tent namin. Tapos yung tabi ng tent namin may maliit na bangka, doon ako humiga. Tapos doon ako nagkatulog nang nakatupis, nang hindi man lang ako ginising ng mga kapatid ko na nakabalagbag ako doon nakatulog, na wala man lang tapis-tapis. Tapos the next day when I opened my eyes, Mami ni Sting was right in front of me. Yung biyanan ko, nakita niya ako dun sa, parang, oh my God,
Oh my God, parang gusto ko na lamunin ng lupa kasi, oh my gosh, yung mother-in-law ko first impression sa akin, walwarerang pakawala. Shit! Pero nung time na yon hindi ko naman iniisip na magiging jowa ko talaga si Richard since ekis nga siya sa akin ng many times. Tapos ayun na nga, nung pabalik na kami ng Daet, kasi Vincent's ang Calaguas eh. So pabalik na kami ng Daet, pabalik na kami ng Vincent's proper. Di nasa bangka kami. Tapos, ang naalala ko, katabi ko si Max sa bangka. Tapos si Richard nung time na yun, kung hindi ako nagkakamali, naandun siya sa unahan ng bangka. Tapos, nagkaroon ng malakas na alon. Parang, bigla na lang na pagtingin ko paglisya ko ng mata ko, katabi ko na si Richard. Ganun kabilis. Pero again, wala yung mali siya since wala naman akong intention or wala naman akong interest sa kanya nung time na yun dahil super ekis pa siya sa akin. Nung makarating na kami sa Vincent's proper, ayun na nga, hinahanap ni Mami si Richard. Ako, nung time na yun, alam ko kasi nakikita ko siya sa sa side glances ko. Tinawag ko siya. Sabi ko, Chad, tawag ka ni Mami. Tapos yung dala-dala niyang barbecue and soft drinks nung time na yun, pinahawakan sa akin. Tapos I was clueless. Sabi ko, bakit hawak-hawak ko to? Jowa. And then, ayun, so, hinawakan ko lang yun. Niisip ko baka pinapahawakan sa akin, ganun. Bumalik naman siya and kinuha niya yun. Pero hindi niya naman ako kinausap. Never talk. Pero right after that, I saw him na sinesenyasan ako na lumapit sa kanya. Pero hindi ako lumapit dahil ako ay isang Latinang Filipina at hindi ako lalapit sa kanya. Until ayun na nga, nakauwi na kami sa kanya-kanya naming mga bahay. And wala namang regrets, wala rin naman akong pakialam. Kasi yung parang sabi ko nga sa sarili ko, uuwi ako na wala ng burdens sa dibdib ko. And yun nga yung nangyari. Until I received a text message from his cousins, which is si Kuya Glenn. Shout out Kuya Glenn. Nag-send ng number. Wala akong idea kung sino yung Glenn na yun. Nung time na yon. Pero nag-text sa akin, message request, nag-send ng number, tapos sabi, save mo daw. Pero hindi ko baga alam, parang may kuryente. I saved the number and I sent a text message na nagsasabi na number saved. And our story continued. Simula nung araw na yon, lagi na kaming magka-text at magkatawagan. Luging-lugi na ang Globe sa amin nung time na yon sa Only Text and Call kasi super gamit na gamit talaga, as in. Until we realized that we are falling in love with each other. Hindi ko alam how it happened, pero hindi ko nga alam paano kami nag-I love youhan eh. So, hindi ko na maalala when exactly. Kaya, yun, nung nag-uusap kami when we will celebrate our monthsary, ganun, nag-May 1 lang kami. Pero hindi siya May 1 exactly talaga nangyari. Kaya, ganung naging ka-special yung Calaguas Island namin. Kasi feeling ko, yun yung time na I was letting go of myself. I was letting God take over my life, take over my emotions. And He gave me the right person to love, which I married. And I am married up until today. So, 11 years ago today, here we are. We are still married. And patuloy kong babalik-balikan yung Calaguas. And hindi ko ipagpapalit ang ganda ng Calaguas Island as compared sa ibang mga island or sa ibang beaches na napuntahan ko or I am aware of. Feeling ko pinakamagandang island sa balat ng lupa ang Calaguas Island. Dahil dito binigay ni Lord yung hinihiling kong lalaki na magmamahal at magtatanggap sa akin no matter what. So ayun, na-share ko lang kasi parang nung papunta kami kasi sa Calaguas, yun yung iniisip ko eh. Parang tinatanong ko sa sarili ko, bakit super special sa akin ng Calaguas Island? Bakit hindi ako nagsasawa? Bakit every time na pupunta ng Calaguas, excited ako, masaya ako, ganun. And yun yung answer ko. And bukod dun sa love story na nabuo sa Calaguas Island, sobra naman talaga guys, na maganda naman talaga ang Calaguas Island.
yung buhangin sobrang powder like, sobrang clear nung dagat, sobrang ganda ng view, and plus inimprove pa siya with the resorts and all. Sobra. This is a must visit place sa Philippines. I'm telling you guys, hindi kayo magsisisi. At kahit ilang beses na akong bumalik sa Calaguas, babalik at babalikan ko pa rin talaga ito. Dahil sobrang ganda at sobrang worth it ito. Sobrang grateful ako dahil natuloy talaga itong weekend getaway na ito kasama yung mga kaibigan kong malakulto ang pagkasira ulo. Sobrang na-enjoy ko talaga tong week na to, as in with the Jose Cuervo, with all the games, with all the fun, with all the kalokohan sa buhay. Talagang babalik-balikan ko ito. May mga bagay talaga sa buhay natin na dumarating, nawawala at napapalitan ng mas better pa dun sa nawala sa atin. Noong una, hindi ko naiintindihan kung bakit kailangan kong pagdaanan lahat ng heartaches sa buhay ko, and now I finally figure out why. And nakakatawa lang kasi almost a decade ago, ngayon ko lang na-realize yung sagot sa mga katanungan ko nung time na unang beses pa lang akong nakapunta sa Calaguas. Sobrang galing talaga ni Lord kasi binibigay niya sa atin yung mga bagay na hindi natin inaakala na deserve pala natin. And my heart is overwhelmed right now kasi I belong to someone who loves me 100%, and I am surrounded with people who loves me for who or what I really am. And of course, I am really thankful, and I give all the credits din sa nag-organize ng travel namin na ito, which is si The Good Traveler. Ayan, so if you are looking forward na makarating ng Calaguas, pwede nyo siyang kontakin through Facebook dahil sasagutin niya agad kayo. Of course, hindi naman magiging maganda itong weekend getaway namin na ito kung hindi din dahil sa kanya. Kaya sobrang thank you The Good Traveler. Ayan, so sobrang maasikaso, and talagang asikaso talaga kami, sobra. Tapos siya pa yung nag-provide ng mga card games namin na siguro yan yung dahilan kung bakit ako nalasing eh. Lagi kasi akong talo eh. Alam nyo guys, nakakahiya kasi feeling ko ako yung pinakamatanda sa grupo namin. Tapos ako yung nakatulog na sa buhangin. Alam nyo yun? Sobra, when I woke up, nandun ako sa buhanginan. Covered na ako ng buhangin. Ang dami na pala nilang ginawa sa akin na kolokohan. Makikita nyo in a few. Ayan o. Sobrang tulog na tulog ako, tapos inaapak-apakan na ako ng mga siraulo kong kaibigan. Thank you guys ha, ang gagaling ninyo eh ha. Ginigigil nyo ko eh. That is why bumawi ako sa second day. Ayan ang atake natin. And ano lang kami dito eh, parang 2 days and 1 night. Kaya yung second day, paalis na rin kami. And nagayak na rin kami after ng breakfast. Pero sinulit rin namin mag-swimming sa dagat. Sayang nga eh, kasi kung pwede lang sigurong i-extend yung stay namin ng mas matagal kasi talagang nakakabitin. Hindi kaya yung 2 days and 1 night. Parang mas deserve nito ng mga tipong lingguhan, ganun. Kasi talagang sobrang sarap sa pakiramdam na nandito ka sa Calaguas. Malayo sa ingay ng city, tahimik, mapayapa, sobrang ganda ng view. And wala rin ditong signal, kaya talagang yung focus mo is sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, and makakapag-nilay-nilay, makakapag-contemplate ka pa sa buhay mo, ganun. Kaya sobrang ganda dito kasi isa yun sa mga naging factor na nagpaganda dito. I am looking forward na makabalik ulit talaga dito sa Calaguas Island. Pero sana next time mas marami kami, or sa sunod kasama ko ulit yung asawa ko. We'll see, hindi natin sure kung ano yung mangyayari ahead. Pero
I am truly grateful sa weekend getaway na ito. Ulit-ulit ko nang sinasabi pero hindi ako magsasawa, sobra. And just before I end my voice recording, of course, shout out sa mga siraulo kong kaibigan, kay Hillary and sa kanyang asawa na si Kim, kay Monica Loy, na single pa rin, and nirereto ko sa lahat ng mga taong nanonood nito ngayon. Sa mag-asawa kay Tatin and kay Buboy, ayan, shout out sa inyo. Maraming salamat and hopefully maulit-ulit ang getaway na ito. And shout out rin kina Paning, kay Ate April, kay Kuya Ian, kay Ate Barbie, kay Ate Sisi, kay Clara, and to all other friends that I failed to mention kasi ang dami ninyo. Pero shout out sa inyong lahat. Sana mas makasama na kayo sa mga future plans natin together. And of course, sa asawa ko kay Richard, thank you dahil pinayagan mo ako na makasama yung mga kaibigan ko. And thank you kay The Good Traveler sa pag-accommodate sa amin kahit na biglaan yung, yung lakad namin na ito. Maraming salamat, lalong-lalo na sa pag-asikaso mo mula nang makarating kami sa Vinson Sport hanggang makabalik ulit kami. Maraming salamat. This ends our gala serye. Until next gala, maraming salamat and have a great day. I hope you enjoyed this video. Bye!